sa salita at bida sa gawa, subok ng matatag, anumang hamong iharap. Radyo Bida 882, laging naglilingkod, walang sawa, walang pagod. Radyo Bida 882, kaibigan totoo, bida ka rito. Kasabay mong nagdiriwang sa tagumpay, kasama mong lumaban sa hamon ng buhay, katuwang sa mapayapang pagtulong tungo sa pagbangon, pag-unlad at pagsulong. Radyo Bida 882, laging naglilingkod, walang sawa, walang pagod. Radyo Bida 882, kaibigan totoo, bida ka rito. Radyo Bida ng Notre Dame Broadcasting Corporation. Bida ka rito. Bida ka rito. Bangsamoro ngayon, tinig ng kapayapaan. Nagbibigay impormasyon ukol sa usapang pangkapayapaan, kaunlaran, pangangalaga sa kapaligiran, at iba pang mga kaganapan sa Mindanao. Bangsamoro ngayon, tinig ng kapayapaan. Nag-uugnay sa bawat sektor ng lipunan at tulay ng kapayapaan. Bangsamoro ngayon, tinig ng kapayapaan. Hatid sa inyo ng Kutawato Multimedia Network o Kumunet, samahan ng iba't ibang civil society organizations sa Mindanao. Bangsamoro ngayon, tinig ng kapayapaan. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Magandang gabi sa ating mga tagapakinig dito sa DXMS Radyo Bida at ating programa po ngayong Bangsang Moro ngayon, Tinig ng Kapayapaan. Araw po tayo ngayon ng Huwebes, ika-26 ng Hunyo. Ito po ang pang-8 beses na pagsasaimpapawid ng ating programang Bansang Moro ngayon, Tinig ng Kapayapaan ngayong taon. Mga kaibigan, ka-network at sa aming mga tagapakinig, ugaliin po nating sumuporta sa usaping pangkapayapaan. Tama ka dyan, kasamang May. Dahil sa pamamagitan ng ating pagsuporta sa usaping pangkapayapaan ay makakatulong tayo sa pag-usad ng peace process sa pagitan ng gobyerno ng Pilipinas at ng MILF. Kaya sa aming mga tagapakinig, mga kaibigan at ka-network, samahan niyo po kami tuwing Huwebes ng gabi at sa ating programang Bangsamoro ngayon, Tinig ng Kapayapaan. Mapiyamang gabi, Fio Colongonon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ako po si Jehan Usop. At ako naman po si Lira May Pagko. Kasama po natin ngayong gabi si kasamang Je dito po sa ating programang Bansang Moro ngayon, Tinig ng Kapayapaan, hatid po sa inyo ng Kutawato Multimedia Network o Kumunet. Noong nakarang Huwebes ay atin pong nakapanayam ulit ng live si Attorney Haron Miling, ang Executive Assistant ng Bangsamoro Transition Commission Chairman Honorable Mohagir Iqbal. Sa pagkakataon naman pong yun ay kanyang ipinaliwanag sa atin ang isa pa rin sa provision ng normalization. Ito ay ang policing, kasamang May. Kanyang binigyang linaw kung ano-ano po ang mga proseso pagdating sa usaping ito kapag ang Bangsamoro government na ang magpapalakad sa kanyang sariling gobyerno. Yes, kasamang Je, at sa gabing pong ito, amin pong bibigyang linaw
At tatalakayin po natin ang panglimang provision na nasa loob ng Normalization Annex. Ito po yung UXOs and landmines. Ang UXO or Unexploded Ordnance ay aalamin po natin ang tungkol dyan mamaya-maya. At para mas maintindihan natin ng mabuti ang mga ka-network, mga kaibigan, atin pong kakapanayamin mamaya, no? Si Ginoong Fred Lubang ng FSDP-CBL. Ang ahensya pong ito ay ang ahensya ito, mga kaibigan, ang pinahintulutan ng GPH at ng MILF upang suriin ang mga lugar sa Mindanao kung saan may napapabalitang mga UXOs. Kung kaya, upang maliwanagan tayo ng husto, atin pong subaybayan na ang live interview natin sa kanya mamaya. At maliban po dyan, mga kaibigan, mga ka-network, atin din mapapakinggan ang ginawang panayam ng ating mga ka-network sa ating mga komunidad upang marinig ang saloobin at panawagan ng mamamayan sa gobyerno ng Pilipinas at ng MILF hinggil sa usaping pangkapayapaan at sa mabubuong Bangsamoro New Political Entity. Maririnig din po natin mamaya, mga ka-network at mga kaibigan, ang mga nakalap na balita ng ating mga ka-network mula po sa loob at labas ng Bangsamoro communities. At upang maipaabot po sa mga kinaukulan ang inyong katanungan, opinyon o mga concerns at inyong mga hinaing, pwede po kayong mag-text sa aming Kumunat mobile numbers para po sa Smart. Mag-text lamang po sa 0998-169-0597. Uulitin ko po para po sa Smart. 0998-169-0597. At para naman po sa Globe, 0915-454-8554. Para po sa Globe, 0915-454-8554. Yan, kasamang Je. Ang oras po natin sa Bangsamoro ngayon, Tinig ng Kapayapaan, ay 40 minuto makalipas ang 7 ng gabi. Susunod na po ang Bangsamoro News Update. Bangsamoro News Update. Bangsamoro News Update. At sa ulo ng ating mga balita, IP Forum matagumpay na isinagawa sa Southern Christian College. Comprehensive Agreement on the Bangsamoro o CAB, hindi kinalala ng OIC. Kasunduan sa pagitan ng MILF at MNLF, hindi pa malinaw. Bangsamoro News Update. At sa detalye ng ating mga balita, Comprehensive Peace Agreement hindi kinilala ng OIC. Hindi katanggap-tanggap o unacceptable. Ito ang pahayag ng Organization of Islamic Cooperation o OIC patungkol sa Comprehensive Agreement on the Bangsamoro o CAB na nilagdaan ng Moro Islamic Liberation Front o MILF sa kadahilanang hindi raw nito na-incorporate ang mga napagkasunduan sa Tripoli and Jakarta Agreement na nilagdaan naman ng Moro National Liberation Front o MNLF sa pangunguna ng founding chairman nito na si Nur Miswari. Sa halip, nag-propose ang OIC na magkaroon ng linkage ang gobyerno sa pagitan ng dalawang peace accords nito sa MILF at MNLF. Ayon kay OIC Secretary General Iyad Amin Madani, babalik pa rin sa pagpapatupad ng naunang kasunduan ng gobyerno at ng Pilipinas at ng MNLF ang lahat kung gusto nitong makuha ang mga Bangsamoro ang kanilang basic rights. Dinagdag nito na kinakailangan nila itong gawin dahil ang lahat ng function ng MNLF ay nag-oppose sa CAB sapagkat hindi umano malinaw
ang pagkakabase ng mga nakasulat sa CAB sa Tripoli and Jakarta Agreements of 1976 and 1997. Dumalo sa ika-41 sesyon of the Islamic Conference of Foreign Minister Sessions of Exploring Areas for Islamic Cooperation sa Saudi Arabia noong ika-18 ng Hunyo si MILF Peace Panel Chair Muhagir Iqbal upang umani ng recognition ng CAB mula sa OIC, ngunit bigo ito. Ayon naman kay MNLF spokesman Absalom Cerveza, maliban sa MNLF panel, may dumaluring faction ng MNLF na nakipagpulong kay Madani sa magkahiwalay na pag-uusap. Ang MNLF ay nirepresent ng Council of 15 sa pangunguna ni Cotabato City former Mayor Muslimin G. Sema. Sinabi ni Cerveza na hindi niya alam kung sino mula sa OIC ang nag-imbita sa MILF Peace Panel sa nasabing pagpupulong. Dagdag nito na hindi sinang-ayunan ng OIC ang CAB sapagkat gusto nitong magkaroon ng synchronize ang MILF at MNLF agreements. Sinabi din ni Cerveza na habang ginagawa pa lamang ang CAB noong nakarang taon, nag-issue ng resolusyon ng OIC na nananawagan kay Pangulong Aquino na i-implement ang 1996 Final Peace Agreement nito sa MNLF. Samantala, kasunduan sa pagitan ng MILF at MNLF hindi pa malinaw. Pinabuluan ng Bangsamoro National Liberation Front o MNLF na may narating na itong kasunduan kasama ang Moro Islamic Liberation Front patungkol sa kasunduan ng huli sa gobyerno ng Pilipinas. Ito ay matapos mabigo ang MILF na makuha ang suporta ng OIC o Organization of Islamic Cooperation. Nilinaw ni MILF spokesman Absalom Cerveza na itinanggi sa kasunduan lamang na narating ang pagpupulong noong ika-12 ng Hunyo ay dinokumento ang pirmahan na nangyari sa MILF faction na pinangunahan ni Cotabato City former Mayor Muslimin Sema. Subalit ayon kay Cerveza, hindi malinaw kung ang paglagda sa dokumentong iyon ng grupo ni Sema ay nangangahulugan ng pagbabaliko nito sa MNLF o pagkilala lamang kay Miswari. Dagdag pa ni Cerveza, nais ng OIC na magkaroon ng isang representasyon lamang ang Bangsang Moro sa OIC. Ito ay matapos sabihing nabigo ang MILF na makuha ang suporta ng OIC sa CAB noong nilagnaang ika-27 ng Marso. Pinangunahan ni MILF Peace Panel Chairman Muhagir Iqbal ang grupo ng MILF kasama si former Congressman Mike Mastura. Ipinaliwanag pa rin ni Cerveza na hindi kinilala ng OIC ang CAB sa dahilang matatapakan nito ang MNLF Final Peace Agreement. Dagdag dito ay bigo rin daw ang MILF na maipabilang ang Tripoli and Jakarta Agreement na nilagdaan ng MNLF sa gobyerno ng Pilipinas noong 1996. Pinili namang hindi magkomento ni MILF Vice Chairman for Political Affairs Ghazali Jafar kaugnay sa bagay na ito habang hindi pa niya nakikita ang buong dokumento. News Update. Balita Bangsamoro. Sa kabilang banda, sinabi naman ni Presidential Advisor on the Peace Process Teresa Deles na ang CAB ay nabuo mula sa naunang kasunduan, partikular na sa 1996 Final Peace Agreement
at ito ay napakilala sa loob ng Annex on Power Sharing. Ayon kay Secretary Deles, ang gobyerno ng Pilipinas ay kaisa ng OIC sa paghahangad ng isang framework na tututok sa Bangsamoro Basic Law tungo sa genuine autonomy at lasting peace at sustainable development for the Bangsamoro. Sang-ayon naman si Sir Vesa na halos magkatulad ang agreement ng gobyerno ng Pilipinas sa MILF at MNLF kung patungkol sa geographical area, political power, autonomy, and people. Subalit paglilinaw nito na hindi maaaring isakay ang isang balaking barko sa isang maliit na bangka. Ito ay matapos niyang ikumpara ang MNLF sa MILF na splinter group ng Miswari-founded organization. Samantala, IP Forum matagumpay na isinagawa sa Southern Christian College. Matagumpay na isinagawa ang public forum sa Southern Christian College na pinamagatang public consultation on the hopes and aspirations of indigenous peoples on the Bangsamoro, na pinangungunahan ng miyembro ng Committee on National Cultural Communities of the House of Representatives na sina Honorable Nancy Catamco bilang chairperson, Honorable Teddy Brower Bagilat bilang vice chairperson, Honorable Luz Viminda Ilagan, Honorable Jose Panganiban, Honorable Guillermo Rumarate, Honorable Kaka Bagaw, Honorable Isagani Zarati, Honorable Sajid Mangudadato, at Honorable Arnolfo Go. Gayon din ang mga commissioners ng National Commission on Indigenous People na sina Honorable Leonor Quintayo bilang chairperson ng NCIP, Honorable Era Conmo Espana, Commissioner on Central Mindanao Ethnographic Region, at si Honorable Cosme Lambayon, Commissioner ng Northwestern Ethnographic Region, at maging ang mga partisipanting IPs na nanggaling pa sa iba't ibang parte ng North Cotabato. Ayon kay Rodelio Ambangan, presidente ng Departamento ng Institute for Peace and Development Studies, sila ay nagagalak na nagkaroon ng pagkakataong makatuwang ang ilang miyembro ng Kongreso sa ganitong klase ng pagpupulong upang maging bahagi sa pagsulong ng kapayapaan sa Mindanao. Dagdag pa ni Dr. El Manera, Vice Presidente for Research and Extension ng Southern Christian College, magiging malaking hamon sa Kongreso ang pagpa-finalize ng Bangsamoro Basic Law. Kinokonsulta din natin yung nasa ground. Kagaya nga ng nangyaring ganito, hindi lang hanggang sa loob ng school yung pag-uusap, kundi pati mismo yung mga tao na kung saan itong success at failure ng peace process, sila ang determinant, di ba? Kasi, paano natin masasabi na itong peace process ay successful? Hindi tayo makapagsasabi niyan. Yung mga tao sa ground. Kaya bibigyan natin sila ng opportunity na magsalita at marinig, especially during this crucial time na gagawin yung Bangsamoro Basic Law. Of course, pag narinig ng mga mambabatas natin, etong saluubin ng mga kapatid natin, hindi lang Bangsamoro o indigenous peoples, pati na rin yung mga migrante, mako-consider of course nila ang bigat nung ini-elevate na mga concerns doon sa kanilang pagpa-finalize ng ating sinasabing BBL. And with that, I'm happy na nakaka-elevate. So ito yung isang magandang estratehiya, no? The coming of this group of representatives, no, from the Congress to hear and listen to the pulse of the people with regards to the plan of having this Bangsamoro government. At inyo pong narinig ang tinig ni Dr. Nessa at ni Professor Yats. Kaugnay po sa ating balita sa IP Forum ng naganap kahapon sa Southern Christian College.
At yan po ang mga mahalagang pangyayari na nakalap ng ating mga ka-network mula sa loob at labas ng Bangsang Moro. Ako po si Lira May Pagco, kasama po sa Ate Jehan Usop at kami po ang inyong mga tagapagbalita. Sa iilang saglit po lamang ay maririnig na natin ang iba't ibang opinyon at panawagan ng ating mga mamamayan hinggil sa kasalukuyang pag-usad ng usapang pangkapayapaan sa pagitan ng gobyerno ng Pilipinas at ng MILF. Magpapatuloy po ang ating programa makalipas sa ilang paalala. Fatima, ili ka ba'y natungkol niya? Ngininamba, hala, mamba sunelay kulo sa tulada ng tu. Yan ilang padalo na makapatay ko ni namba may kambatu. Oksoy pambatuan nilang samba. Napano ni mapyasya? Ya padalo ni ma'am na ibanudtul sa matua at tawa ka ni kapitan. Suokso na makagkain indong makapatay, sabab sa mapakay pa inya ang batu panjaluman. Abungan tanu, dili tanu kapatan undu dili indadalamatan. Sunyaba akatigan at dalang anak kapasampay sa kita no, nakutawato multimedia network, Comunit, undu Sunyaba radio station. Ang oras po natin sa Bangsamoro ngayon, tinig ng kapayapaan, ay ganap ng 54 na minuto makalipas ang 7 ng gabi. Opo. At ayan po mga kaibigan, pakinggan po natin ang ginawang panayam ng ating mga ka-network sa iba't ibang mamamayan dito po sa Mindanao upang malaman natin ang kanilang mga panawagan at hinain tungkol po sa mabubuong Bangsamoro government, maging ang kanilang panawagan na rin sa ating gobyerno at sa MILF hinggil sa usaping pangkapayapaan. Tinig ng Kapayapaan. Bilang pong IP, ano po ang masasabi nyo sa Bangsamoro Basic Law? Actually, Bangsamoro Basic Law is maganda siya for the Bangsamoro. Kasi ang pagtingin namin, yung Bangsamoro, yung Islamized natives na 13 or 11 subtribe. Bali, ang malinaw sa amin na maganda yung peace agreement, yung Bangsamoro Basic Law ay maganda. Ang hindi lang maganda, na isali kaming tawaging Bangsamoro. Kasi nakita natin na yung nandito, mga halos siguro mga 500 to na participants or more pa, may sa baba pa, na sila yung nag-affirm na hindi kami Bangsamoro. We are the un-Islamized Romanan Manovo or the Manovo, the other ethnicity. Pero ang general namin statement, we are happy for the Bangsamoro. Nga may na sila basic law, ang dili lang mi happy kung kana lagi masubmerge ang among teritoryo po o ang identity. Ano naman po ang inyong inaasahang pagbabago sa pamumuhay po ninyo if ever po matatag yung Bangsamoro government? Well, ang pagbabago ibabase namin kung ano yung kalagayan ng mga Tiduray at Lambangyan sa core territory ng ARM. Maaring kami yun. Hindi yan, undefeatable na yan kasi andyan na. Basis yan. Yun na yun ang mangyari din sa amin. Mahirap na magsalita tayo na yung parang panaginip pa. Pero ang babasehan natin, yung Tiduray Lambangyan at Tulangan na nasa core. Maaring maging kami din yun. Bilang mga IP po, paano nyo po masecure yung tinatawag na RSD or yung right to self-determination po? Una, ma-exclude kami sa Bangsamoro territory. Pangalawa, madilinit yung kati namin. Ang pangatlo is ma-recognize yung IPS, yung Indigenous Political Structure. Kasi existing po yun na may sarili kaming pamamahala ng katutubo na nag-exist yun noon pa. Ano bang inyong mensahe sa gobyerno at sa MILF hinggil pa sa peace process? Well, sa gobyerno, nagagalak naman kami sa usapang pangkapayapaan dahil kami po din ay beneficiary, parang kami din po ay recipient nung peace, nung buhat nung nagkausap yung gobyerno at ang MILF ay nagkaroon ng kapayapaan. So kami, mga kakututubo, ay mga recipient din kami, beneficiary kami nung produkto ng kanilang usapang pangkapayapaan. Salamat at naging mapayapa at parte kami sa kapayapaan. Panawagan sa gobyerno na i-secure kung halimbawa makrap yung Bangsamoro Basic Law, sisiguraduhin na yung 4 bundles of right ng EPRA kasi yun ang malaking argumento eh. Buong Republic Act 8371 ay hindi entertain sa Basic Law. Ano ba yan? Paano natin masabi na equitable law yan? Na yung buong Republic Act na ay ma-under ng exclusive power ng Bangsamoro. Pati na yung mga katutubo inasa exclusive power
power. So medyo yun ay, kung hindi tayo magplastikan, sabi pa nga namin, yun ang direkta na pagkasabi na hindi kami masaya pag nasa exclusive power kami. Baka gusto din namin na ideklara na hindi namin kalaban ang Bangsamoro. And hindi man kami maaring makalagay sa isang kwarto o isang sisidlan, pero maging parallel kami. Hindi kami pwedeng maghimasok sa kanila, hindi pwedeng panghimasukan yung indigenous community or political structure namin, pero hindi pwede na mag-away. Kasi nasa Covenant, sa Imailip din, kinikilala namin yung leadership nila. Matatag naman, maganda yung leadership ng Imailip. Tapos yung ipinaglalaban nila is real naman. Hindi naman yun masabi na hindi yan totoo. Kasi may historical injustice din eh. Totoo yan. Kaya lang, hindi lang na level of, una, mag-comment ako nung identity ng Bangsamoro. Kailan ba nagpatawag ng asimblea dito sa Mindanao na inimbitar ang katutubo at nagupo yung mga Bangsamoro at mga Iranon, Maguindanaon, iba pang tribo, nagupo na, nag-usap na mag-usap tayo. Ano bang identity natin? Wala. Ini-impose na lang nila na tayo ay Bangsamoro. Hindi yun pwede. Kailangan na mag-usap. Yan lang kulang. Sa amin sa Katutubo, purta kami doon sa kanilang adikain, basic law. Pero kailangan na ang delineation o ang pagkilala ng ancestral domain din ng Katutubo ay dapat respetuhin din nila. At saka yung mga IP rights namin, kailangan irespeto din nila. Ano po yung inyong inaasang pagbabago if ever po na matatag yung Bangsamoro government? Siguro doon sa pagbabago ay dapat na huwag naman yung sabihin nila na ang aming mga ancestral domain ay napaloob doon sa Bangsamoro homeland nila. So kailangan na kung sakali may isa batas yung Bangsamoro nila, kailangan na ma-delineate talaga ng maayos yung mga ancestral domain namin at yung mga karapatan din namin mga IPs. Bilang IP po, paano naman po ninyo masasecure yung tinatawag na RSD o yung right to self-determination? Siguro, doon po sa ma-secure po yan, doon po sa kanila mismo na pagrespeto at pangangalaga po ng right to self-determination namin. Ano po ang inyong panawagan or mensahe sa ating gobyerno at sa MILF hinggil naman po sa peace process? Ang panawagan po namin na sana ay sa paggawa ng batas, no? Dapat na malinaw na hindi kasali yung aming teritoryo at kailangan yung EPRA law paloob yan sa Bangsamoro, basic law ng Bangsamoro. Sa MILF, kailangan yung hingin namin na yung tudong suporta po doon sa EPRA law ang kailangan. Ano po yung inyong inahasahan na pagbabago po sa pamumuhay natin ngayon if ever na matatag yung Bangsamoro government? So far for me, it's not that clear yet. It's not clear. The only thing is that the struggle of the Bangsamoro group and the Bangsamoro people is already there. But in general, sa pangkalahatan, it's not yet that clear. But we support that kind of struggle because they also will have yung kanilang self-determination. Ano naman po ang inyong mensahe or panawagan po sa gobyerno at saka sa MILF regarding po sa peace process? Ang sa akin naman, panawagan ko for the government, susiing mabuti kung ano talaga ang papupuntahan nito. Kung para sa Bangsamoro, okay. Kung para sa tribe people, mas okay pa. Ganun lang kasimple yung akin. Ano naman po ang inyong inaasahan na pagbabago in case po na may tatag na tong Bangsamoro government? Sana ay magkaroon ng kapayapaan. Yun ang inaasahan natin. At mabigyan ng opportunity, hindi lang ang Bangsamoro, pati na yung tribe people ng Mindanao para maging ma-access yung mga basic services at malaya ang bawat isa. No? Hindi sa ma-manipulate. No? Ano naman po ang inyong mensahe po or panawagan ninyo sa government ng Philippines pati sa Susunod na po ang ating live interview kay Ginoong Fred Lubang ng Philippine Campaign to Ban Landmines or PCBL, kaugnay sa pagtatalakay natin sa issue ng mga landmines at UXOs. Pero bago po yan, atin po munang pakinggan ng ilang paalala. Alam mo ba pare, napapansin ko na unti-unti nang bumabalik yung kapayapaan dito sa ating lugar. Oo, Mare. Simula na napirmahan ang CAP sa pagitan ng gobyerno at ng MILF. Ha? CAP? Ano nga ba itong
ka, pare? Ito ang Comprehensive Agreement on the Bangsamoro, isang kasunduang pangkapayapaan na nilagdaan sa Malacanang noong nakaraang March 27. Napapaloob sa pag na ito ang mga napagkasunduan mula sa Framework Agreement on the Bangsamoro or FAB at ang mga naging annexes nito tulad ng Transitional Arrangement and Modalities, Revenue Generation and Wealth Sharing, Power Sharing at Normalization. Naku, pare, dapat nga natin ipagdiwang dahil napirmahan na nga ito. Dahil napakalaking kaginhawaan ito dito sa ating lugar at higit sa lahat, manunumbalik na ang kaunlaran ng ating lugar. Upang higit na maunawaan ang usapin ng Comprehensive Agreement on the Bangsamoro, ugaling dumalo sa mga pagtitipon na may kinalaman sa usaping ito. O di kaya ay manatiling makinig sa programang Bangsamoro Ngayon, Tinig ng Kapayapaan sa DXMS Radyo Bida tuwing Huwebes 7:30 hanggang 8:30 ng gabi. At sa punto pong ito, atin pong makakausap ng live si Ginoong Fred Lubang ng Philippine Campaign to Ban Landmines o PCBL upang pong talakayin ang kanilang mga aktibidad at partisipasyon sa usapin ng kapayapaan, lalo na po sa usapin ng UXOs and landmines na isa po sa provision ng Normalization Annex. Magandang gabi po, Ginoong Fred Lubang. Pa ng ating technician yung ating may interview. Bangsamoro Ngayon, Tinig ng Kapayapaan. Hello po, magandang gabi po, Sir Fred Lubang. Yes, good evening. Opo, good evening po, Sir Fred. Meron po lang tayong ilang katanungan dito po sa ating Bangsamoro Ngayon, Tinig ng Kapayapaan na programa. Ito po, gusto po naming malaman kung kasama po ang ating, at para din po sa kalinawan ng ating mga tagapakinig, kung ano po itong PCBL at ano po yung kanilang role sa MILF at saka GPH peace process po. Okay, una sa lahat, good evening sa lahat ng tagapakinig. Assalamualaikum. Ang PCBL o ang Philippine Campaign to Ban Landmines ay isang grupo na siyang nangunguna sa kampanya dito sa Pilipinas noong mula itinatag ito noong 1995. Nakausap ng Philippine Campaign to Ban Landmines ang parehong partido, ang gobyerno at iba't ibang armadong grupo dito sa Pilipinas na sa kanilang pakikidigma, hindi dapat sila gagamit nitong klase ng armas, itong landmines sa kanilang tunggalian. Malaking bagay noong 1997, mga panahon na yon na chief pa lang ng military affairs, si MILF Al-Haj Murad, naglahad na siya na ang paggamit ng landmines ay labag sa turo ng Islam. Kaya mapalad ang Bangsamoro ngayon na hindi siya naging parang Cambodia o Afghanistan o iba pang lugar na dumaan sa gera, na matapos ang gera, marami ang nabibiktimang sibilyan, napuputol ang paa, kamay, nabulag o kaya mamatay, dahil lang na naiwan itong klase ng armas na kapag naapakan mo, sumasabog. Kaya may maraming naiwan na mga hindi pong bala. Kaya dito sa trabaho na to, sa ilang taon na trabaho ng Philippine Campaign to Ban Landmines, nagkaroon ng kasunduan ng gobyerno at ang MILF noong 2010 na pareho sila nagsasabi na linisin natin ang lugar kung saan tayo nakikipag-sagupaan, na malinis natin sa mga bala na hindi sumabog, ang landmines, at kasama dito sa partner ng PCBL, ang Swiss Foundation for Mine Action, isang international organization to na may expertise, na may karanasan sa paglilinis ng mga bomba, mga UXO at landmines sa ibang parte ng mundo. Kaya naging partner natin sila, ang FSD, para sa trabaho ito. Nitong taon na to, nalagdaan ng gobyerno at ang MILF ang Normalization Annex, kung saan nakasaad doon sa Provision E, Klarong-klaro na inalaga ang PCBL at ang Swiss Foundation for Mine Action na maging responsibilidad nila at maging bahagi sila sa implementasyon ng kasunduan ng dalawang partido sa paglilinis nga ng mga komunidad sa Bangsamoro areas ng UXO at landmines.
So yan lang simpleng explanation sa aming trabaho. Ano-ano rin po yung mga ginagawang aktibidades po, sir, ng PCBL? Unang-una, so in partnership nga nitong Foundation for Mine Action, kailangan ma-survey muna ang lugar, no? Kung saan dating nagbakbakan ang gobyerno at ang MILF. Tatanungin ng mga komunidad kung meron ba silang nakitang mga bala na hindi sumabog, may mga lugar ba sila na hindi pinuntahan. So kailangan mag-survey muna at makita nga kung saan ba itong mga lugar at doon malalaman kung saan ang mga lugar na kailangan linisin. At dito na nga magkaroon ng coordination sa parehong partido para malinis ang lugar at mawala nga yung mga tinatawag nilang UXO. Pero yung activities na ginagawa ng pareho ng PCBL at FSD ay patuloy, no? Pakikipag-ugnayan sa parehong partido dahil ito ay tungkol sa pag-iimplementa ng napagkasunduan nila na pinirmahan nila pareho at Kuala Lumpur at kailangan maitutupad yung kasunduan na yon. Magandang gabi, Sir Fred. Si Jehan Uso po ito. Good evening ulit. Gusto rin po naming malaman ang proseso ng inyong reporting system sa mga activity na inyong ginagawa. Saan po direktang nagsusumite ng report ang PCBL? Ito po ba ay pwedeng i-disclose o malaman ng ating mamamayan ang laman ng report? May iba't ibang level ng pagre-report, no? Sa kasalukuyan dahil hindi pa nga buo ang struktura ng Joint Normalization Committee. Nakasabi ito ulit sa Normalization Annex. Habang wala pa yon, ang magandang at ang ginagawa talaga ng parehong grupo, FSD at PCBL, ay makipag-coordinate lang sa pagitan ng gobyerno at sa level nga nitong grupo ng MILF kung saan Joint Coordination Committee yan sa CCH, doon muna isusumite ang reports. Pero kung sa level naman mga community, kailangan informed ang mga barangay kung saan yung mga lugar na may suspect pa lang na may sumabog doon na bomba. Kailangan informed din ang community para hindi nila sila mapinsala. Kailangan aware din ang community. So, that ibang level ng reporting kung sa ibang grupo naman ng international organizations gaya ng mga World Food Program na meron silang ginagawa na mga drainage system kung saan sila maghuhukay. Kailangan informed din sila na sa lugar kung saan sila naghuhukay, walang mga bomba o mga UXO. Kung may nagtatayo naman ng eskwelahan, may pinagawang eskwelahan ng UNICEF, kailangan informed sila. Or may JICA, may nagawa ng eskwelahan, informed din sila sa mga lugar na may threat nga, may tinatawag nating risk involved, baka may mga UXO na nasa lugar. Kaya dapat may iba-ibang level ng reporting system. Hindi naman namin pwede ring makalat lahat ng lugar dahil may mga sitwasyon tayo na mahirap din na may mga ibang grupo na gusto din nilang makuha itong mga hindi sumabog na bomba kasi kadalasan ito rin ang ginagamit sa tinatawag nilang improvised explosive device. No? Nagagamit din to pag napunta nga sa maling grupo. So, kailangan din natin ingatan ang informasyon. Opo. Ano naman po itong tinatawag na UXOs, Sir Fred? Yung UXO at landmines, yung UXO ang sa English unexploded ordnance. Pero sa simpleng salita, ito yung mga bala na hindi sumabog galing sa iba't ibang armas, no? Mapag-grenade launcher man yan, yung tinatawag nilang RPG, yung rocket-propelled grenade, yung 105 howitzer na tinatawag na kanyon, at iba-iba pang mga klaseng armas. Sa target, minsan, kadalasan, hindi sumasabog yung mga bala. No? So makakita natin yung mga mortar shells, may mga mortar na 40mm na mga galing sa grenade launcher, kadalasan hindi sumasabog tapos napapaglaruan ng mga bata, pinupukpok o kaya ang iba naman nilalagari, yung iba baka hindi nila namalayan, nasisindi na iinita na pala ng mga sinasaing nila o kaya nasa ilalim ng lupa kung saan nagsusunog din sila ng mga kahoy, minsan nagugulat nga sila, sumasabog yung UXO. Kaya sa simpleng salita, muli, ang UXO ay yung mga bala na hindi sumabog.
Para pa rin po sa mga kaalaman ng ating mga tagapakinig, sir, maari niyo po bang maipaliwanag kung ano-ano po ang napapaloob sa Deed of Commitment under Geneva Call for Adherence to a Total Ban on Anti-Personnel Mines and for Cooperation in Mine Action na nilagdaan ng MILF nung ika-7 ng Abril nung 2002. Pwede po bang mahingan kayo ng kahit konting... Salamat. Ito yung dokumento na tinrabaho to ng Philippine Campaign to Ban Land Mines, no? Na ito nga yung sinasabi ko na kinakausap namin ang liderato ng Moro Islamic Liberation Front para magsasabihin talaga nila, ikukumit nila ang sarili nila na hindi nga sila gagamit ng anti-personnel mines at may commitment sila sa paglilinis nito kung may mga naiwan man. Kaya mapalad nga muli ang Bangsamoro na nilagdaan ng liderato ng MILF noon, no? That was like 12 years ago, na hindi nga sila gagamit dahil un-Islamic, no? Labag sa turo ng Islam ang paggamit nitong klaseng armas na ito. Kaya mapalad na after several years, at ilang taon na nakalipas, ang Bangsamoro ay hindi naging gaya ng Cambodia o Afghanistan na napuno ng landmines na kung saan tapos ng gera, pwede maglakad ang mga civilian, baka makaapa ka doon, sa sabog, mapuputulan ka ng paa. So, ito lang ang isang dokumento na nilagdaan na tinabaho nga ng Philippine Campaign to Ban Landmines at naging sukatan na siya sa prinsipyo ng Moro Islamic Liberation Front. Ano naman po itong detection and clearance o yung demining at ang mine risk education efforts po patungkol po sa UXOs and landmine na nakasaad po sa normalization annex ng FAB, at papaano naman po yung procedures o yung proseso nung pag-clearance, no, pag-clear ng area po. Maraming salamat sa tanong, no. Malinaw na kailangan malaman muna natin kung saan ba itong mga hindi sumabog na mga bomba. Kailangan malaman muna natin, kaya kailangan i-survey. Pag nakita na yung mga suspected areas pa lang, kailangan ma-detect natin kung meron ba talagang bomba doon. So gagamit tayo ng mga detection ng mga tools, no? May mga metal o mga detectors tayo. May mga gamit na kailangan talaga malaman natin kung meron ng mga bomba doon. Pag nalaman, i-coordinate natin yan sa EOD team ng military at Bangsamoro Islamic Armed Forces, saan covered nila yung lugar na yun. Kailangan ma-coordinate natin kasi hindi basta lang papasok din sa mga lugar dahil alam natin na kahit mayroong ng kasunduan, kailangan pa rin natin ma-build yung mabuo yung tiwala sa isa't isa ng dating naglalabanan. No? Dati sila nagpapatayan, ngayon magtutulungan sila para linisin yung lugar sa mga hindi sumabog na bomba. Kaya kailangan may proseso. So pagkatapos ng ma-coordinate yan, meron tayong joint clearance operation na nandun yung MILF, nandun yung gobyerno na kasama ang militar. At minsan inimbita din namin ang international monitoring team para din mawit nila yung activities na yon. So yun yung pagbuo pag napasabog na yung bomba, ligtas na yung community at wala na doon ang panganib. Pero sa ibang lugar naman na minsan napuno yan ng mga hindi sumabog, kailangan natin magbigay ng education, no? May edukasyon doon sa mga tao, kaya tinatawag mine risk education. Ito yung pamamaraan na kailangan ma-inform natin yung community na pag nakita kayo ng UXO, nakakita kayo ng mga hindi sumabog na mga bala, hindi nyo hawakan, hindi nyo dapat paglaruan, maraming bawal na kailangan talaga hindi nyo gawin to dahil kung gagawin nyo yun, malamang may mga reports tayo na may namatayan o kaya may sumabog dito dahil nga pinaglaruan ng mga bata. So, kailangan ma-inform, no? Mabigyan ng informasyon ang communities. At ginagawa ito ng ating mga kasama sa Swiss Foundation for Mine Action na sila araw-araw, mula Lunes hanggang Huwebes, pupunta sila sa mga community, sa malalayong lugar at binibigyan ng edukasyon, no, ang ating mga
kababayan sa komunidad dito sa Bangsamoro. Sir, dagdag na katanungan lamang po. Mula nang magpatupad ang FSD at PCBL, simula nang sila'y nagsimulang magpatupad nitong proyekto na to, may nakita na po ba o natagpuan na po ba na UXO or unexploded device? At ilan na po at saan na pong mga lugar ito? Okay. Sa halos 2 taon na naging FSD dito sa pag-survey ng lugar, mga 252 na ng mga barangay ang na-survey, at mula dun sa 252 may 92 na mga location kung saan suspected location to na mayroong UXO. Tapos doon sa pagsusurvey may nakita rin at nakasalamuha ng mga 98 na victims. 61 ito biktima ng UXO. So, ibig sabihin, habang dumadami yung barangays na nagsusurvey, dumadami din yung mga lugar na nakikita na may panganib nga na may hindi sumabog na mga armas at mga bala. Dito, kailangan malinis, no? Malilinis itong mga lugar na ito at sana nga patuloy yung pag-implementa ng kasunduan para din sa 92 locations, 6 pa lang ang nakiklear namin. So, ibig sabihin may 86 location pa kami sa ngayon na kailangan lilinisin. So, yun yung so far no na mga lugar at mga locations na nakukuha namin. Kung sakasakali naman pong may makita itong ating mga community o yung common, yung sa mga tao po sa grassroots, kung sakasakali pong makita po sila ng mga UXOs, ano po yung hakbang na dapat nilang gawin? Saan po silang agency pwede mag-report na may ganoon pong klaseng mga bala o mga unexploded device po doon po sa kanilang community? Pagka hindi sumabog na mga bala, no? Ang una talagang gagawin, huwag hawakan at huwag paglaruan. At kung talagang hindi ka sigurado, huwag mo nang lapitan. May mga klase ng bala na napaka-sensitive, na initan lang ng araw o kaya na ilalapit lang sa apoy, sumasabog. Kaya at lalo na pag hinahawakan mo, may mga tinatawag ng triggering mechanism siya na pag hinawakan mo, magbibilang ulit yung bomba na yon at sasabog siya pag natapos yung pagbibilang. Kaya may delikado. Ang una talaga namin sinasabi, huwag hawakan at huwag lapitan. Pero kung sino man yung nakita nun, isumbong agad ito sa inyong mga barangay captain o sa mga opisyal sa barangay para din makipag-ugnayan yung mga barangay officials either sa EOD team ng military at kung sa lugar naman na hindi pa nabuo ang tiwala nga sa ating mga agencies, may report din sa liderato ng MILF kung saan nakikipag-ugnayan rin naman ang parehong partido, no, ang militar at ang MILF sa grupo namin para din puntahan yung lugar at i-coordinate muli yan sa liderato ng parehong Coordinating Committee on the Cessation of Hostilities sa CCH kung saan masagsagawa nga yung pag-clear ng particular na armas o yung bomba na yon. Sir, napag-usapan naman din po yung clearing operations. May tentative date na po ba na magkakaroon ng clearing operations? At ano-ano po saan pong mga lugar ang priority para sa clearing operation? Ang priority talaga ng mga lugar ay kung saan dating nagkaroon ng sagupaan ang militar at ang MILF, no? Kung saan sila dating talagang matindi ang bakbakan. Kaya sa lugar ng mga dating kampo nila, kaya dito sa mga malalaking kampo, no? Kampo nila dati sa Abu Bakar at sa iba-iba pang mga kampo, kailangan din talagang linisin. Maraming lugar, no? At may mga priority areas tayo. Pero kami ang sa amin sa lugar na inuuna namin dito sa Maguindanao, pati sa North Cotabato, papunta namang Lanao del Sur at Lanao del Norte. So, inuuna muna namin dito sa malaking lugar ng Maguindanao dahil dito talaga ang pinakamaraming sagupaan ng parehong partido. So, pero pag may report na mayroon talagang nakita sa ibang lugar, syempre ang priority namin, unahin namin yung mga lugar na may nakikita talaga.
Kasi iba nakapaon sa malalim, no, sa lupa. Mahirap hukayin at matagal. Kaya nauuna talaga ng mga areas ay yung may nakikita agad. Ma-clear agad. Apo. Mayroon po ba kayong mensahe, sir, para po sa ating mga tagapakinig ngayong gabi? Sa panghuli, no, ang unang talagang mensahe ay suportahan natin ang implementasyon ng kasunduan ng gobyerno at ng MILF at bigyan natin ng buhay, no? Kailangan ma-implementa ang napagkasunduan. At ito nga yun, sample ito ng grupo ng Philippine Campaign to Ban Landmines at ng Swiss Foundation for Mine Action na binibigyang buhay ang natirang agreement ng MILF at ng gobyerno. At sana suportahan ng lahat, no? Hindi lang ng Bangsamoro, kundi lahat ng Pilipino na ma-implementa ang mga lahat ng kasunduan ng gobyerno at ng MILF. Dahil ito ay nakapaloob sa Normalization Annex, ang sinasabi nga namin, hindi normal ang giyera. Kaya kailangan maging normal ang buhay, no, dito sa Bangsamoro. So yun lang, Jehan. Maraming salamat. Maraming salamat po, Ginoong Fred Lubang, at sana po salamat po sa inyong impormasyon na ipinahayag dito sa ating programang Bangsamoro ngayon, Tinig ng Kapayapaan. At sana po sa muli ay inyo pong mapaunlakan ng aming imbitasyon kung sakasakaling meron naman po kaming susunod ng mga interviews po sa inyo. Para sa naturang Thank you. Okay. Salamat po. Okay, thank you. Maraming salamat. Opo. Ang oras po natin sa Pilipinas at sa Bangsamoro ngayon, Tinig ng Kapayapaan, 24 na minuto makalipas ng 8:08 ng gabi. Sa mga nais pong magpadala ng mga komento, reaksyon, hinaing o panawagan, maaari po kayong mag-text sa ating Comunet mobile numbers 0998-169-0597 at 0915-454-8554. Inuulit ko po, para sa mga token text subscriber, 0998-169-0597 at sa mga Globe subscriber, 0915-454-8554. Sa pagpapadala po ng mensahe ay huwag kalimutang banggitin ang inyong kompletong pangalan o di kaya nickname at maging ang lugar kung saan kayo nakatira. Pagkatapos ng ilang paalala ay babasahin na po natin ang mga mensaheng natanggap mula sa ating text line. Fatima, ila ka ba natungkol niya? Ngininamba. Hala, mamba sunelay kulo sa tulada ng tu. Yan ilang padalo na makapatay ko ni namba may kambatu. Oksoy pambatuan nilang samba. Napano ni mapyasya? Ya padalo ni ma'am na ibanudtul sa matua at tawa ka ni kapitan. Suukso na makagkain indong makapatay, sabab sa mapakay pa inya ang bato panjaluman. Abungan tano, dili tano kapatan undo dili indadalamatan. Sunyaba akatigan at dalang anak kapasampay sa kita no, nakutawato multimedia network, Comunit, undo Sunyaba radio station. Alam mo ba, pare, napapansin ko na unti-unti nang bumabalik yung kapayapaan dito sa ating lugar. Oo, Mare. Simula na napirmahan ang CAB sa pagitan ng gobyerno at ng MILF. Ha? CAB? Ano nga ba itong CAB, pare? Ito ang Comprehensive Agreement on the Bangsamoro, isang kasunduang pangkapayapaan na nilagdaan sa Malacanang noong nakaraang March 27. Napapaloob sa CAB na ito ang mga napagkasunduan mula sa Framework Agreement on the Bangsamoro or FAB at ang mga naging annexes nito tulad ng Transitional Arrangement and Modalities, Revenue Generation and Wealth Sharing, Power Sharing at Normalization. Naku, pare, dapat nga natin ipagdiwang dahil napirmahan na nga ito. Dahil napakalaking kaginhawaan ito dito sa ating lugar at higit sa lahat, manunumbalik na ang kaunlaran ng ating lugar. Upang higit na maunawaan ang usapin ng Comprehensive Agreement on the Bangsamoro, ugaling dumalo sa mga pagtitipon na may kinalaman sa usaping ito. O di kaya ay manatiling makinig sa programang Bangsamoro ngayon, Tinig ng Kapayapaan sa DXMS Radyo Bida tuwing Huwebes 7:30 hanggang 8:30 ng gabi. Ano? Hindi ko makita.
Nagbabalik po ang ating programang Bangsamoro ngayon, Tinig ng Kapayapaan. Ang oras po natin, 27 minuto makalipas ang 8:08 ng gabi. At para sa ating mga mensahe, kasamang may na-receive ako, pero ito ay isang pabate, no? Nagpapabate yung mga kaibigan natin dyan sa Buluan, Maguindanao, sa Office ng Provincial Governors. Magandang gabi sa inyo at maligayang pakikinig. Na sina Amela, Papay, Muhammad at iba pang family Ibrahim. Ayan. Yes, kasamang May, at para sa ating mga tips para hindi mapahamak kapag nakakita ng UXO sa inyong lugar, huwag pulutin o ibenta ang UXO dahil ito ay sasabog. Huwag pukpukin o i-dismantle ang UXO dahil ito pa rin ay sasabog. Huwag subukang hukayin at huwag sunugin. Huwag sunugin. At kung sakaling may makita kayo, i-report agad sa kinauukulan tulad nila barangay chairman, kung may pulis sa inyong barangays, mga pulis, o kung sino mga maaari nating mapagsumbungan, no, yung mga otorisadong tao. Okay, reminders din po sa lahat po ng miyembro ng Comunet. Bukas po sa araw ng Biyernes, Friday, June 27, 2014, ay magkakaroon po tayo ng kapihan sa forum. Ito ay gaganapin sa Unifil Women Office sa bandang alas 2 ng hapon. Alas 2 ng hapon. Para pag-usapan ang next activity ng Comunet. Sana makadalo kayo at inuulit natin, dumalo kayo. At sa Bangsamoro Professionals Mapping na ginagawa ng Bangsamoro Transition Commission o BTC, ay ongoing po ngayon ang registration para sa mga Bangsamoro Professionals at mag-log on lamang po kayo sa www.bangsamoroprofessionals.org. Yung Bangsamoro Professionals, one word po yan. Or mag-text or tumawag lang kayo para sa karagdagang impormasyon sa 554-143, 1436 or 0935-301-4757. Sa walang access sa internet, meron pong datasheet o form na ipinamimigay sa inyo ang tanggapan ng BLMI, Unipad, MAPAD, BDA, CBCS at HRM Implementation Unit na matatagpuan sa Alnor Building sa tabi lamang po ng JICA office. No? Yung mga ahensya na yan, namimigay po sila ng datasheet o form. No? Oo. At yung form na yun na hindi po ibibenta. Yes. Libre po yan. Libre. At dyan po nagtatapos ang ating programa, mga kaibigan, mga ka-network, mga taga-subaybay. Marami pong salamat sa lahat ng ating tagapakinig at sa ngalan po ng Cotabato Multimedia Network, ang ating programang Bangsamoro ngayon, Tinig ng Kapayapaan, ay hangad po namin na makapagbigay ng wastong kaalaman sa inyo hinggil sa nagaganap na peace process ngayon sa gobyerno at sa MILF. Nagpapasalamat din kami sa lahat ng miyembro ng Comunet at sa inyong mga kontribusyon at aktibong pakikibahagi para po sa ikakatugumpay ng ating programa. Sa ngalan ng iba't ibang organisasyon na bumubuo sa Comunet, ang Bangsamoro Center for Just Peace, Consortium of Bangsamoro Civil Society, Kaduntaya Foundation Incorporated, Moro Women Development and Cultural Center, United Youth of the Philippines Women,
United Youth for Peace and Development, iWatch Production, Mindanao People's Movement, Mindanao People's Peace Movement, Regional Reconciliation and Unification Commission, at ng Mindanao Action for Peace and Development, at sa suporta ng GIZ at sa Forum ZFP. Ang kaagapay po natin sa technical side, si Ginoong Jonathan Estorbo. Ako po si Jehan Usop. At ako naman po si Lira May Pagco. Ito po ang Bansang Moro Ngayon, Tinig ng Kapayapaan. Samahan niyo po kami sa susunod muli na Huwebes dito pa rin po sa DXMS Radyo Bida. Mapya magabi sa ating tanan. Malayong gabi, Fiyo Kulungunon. Assalamualaikum. Maraming salamat po sa ating mga tagapakinig. Inyong napakinggan ang programang Bangsamoro Ngayon, Tinig ng Kapayapaan. Nagbibigay impormasyon ukol sa usapang pangkapayapaan, kaunlaran, pangangalaga sa kalikasan at iba pang kaganapan sa Mindanao. Bangsamoro Ngayon, Tinig ng Kapayapaan. Hanggang sa susunod na Huwebes, alas 7 hanggang alas 7:30 ng gabi. Dito lang sa DXMS Radyo Bida. 882 sa inyong mga pihitan. Radyo Bida 882. Kaibigan totoo, bida ka rito. Radyo Bida ng Notre Dame Broadcasting Corporation. Bida ka rito. Bida ka rito.